Gusto ko pong ipapansin muna bago tayo dumako sa pinaka-gis nitong ating pag-aaral ang ilang mahalagang mga bagay. Una po, sabi noong pasimula ng Kabanatang 10, at siya'y umalis doon at pumasok sa mga hanggana ng Judea. Ang pinakakonteksto po nito, ang ating Panginoon Kristo ay nasa mga huling araw na ng kanyang pagmiministeryo dito sa lupa. Taon na po ang lumipas. Nagabayan na niya, naturuan na niya, naibigay niya na ang halos lahat ng mga mahalagang kinakailangan ng mga alagad para sila ang magpatuloy ng gawain ng pangangaral. Umalis din po siya doon sa dako na pamilyar siya. Ang ibig sabihin ay ang dako ng Capernaum. Sa mga nauna nating mga pag-aaral ay ating nalaman na karamihan ng kanyang mga pagmiministeryo ay umikot doon sa lugar na yon. Iiwanan niya na yung lugar na yon. Kanina hiniram ko yung Biblia na aking asawa. Sabi ko, patignan niya muna sandali ng mapa dahil gusto kong magkaroon ng picture sa aking isip kung ano yung aking itinuturo. At mapapansin ninyo na papunta na siyang south. Mula sa gawing Hilaga, papunta na siya sa timugang bahagi at mapapansin ninyo sa inyong mga mapa na ang Jerusalem, kung saan ang ating Panginoong Hesukristo ay eventually mag-aalay ng kanyang sarili ay nasa gawing timugan ng Capernaum at ng Galilea. Natawag po ang pansin ko doon sapagkat na yung bang pagkakataon na ito ay itinuturo niya, itong usapin sa kahalagahan ng pagsasama ng dalawang pinagsama ng Panginoong Diyos. Ay nasa konteksto na siya ay malapit ng magbuwis, mag-alay ng kanyang sarili para sa ating mga kasalanan. And it will bring us back to bakit nga ba? Why? Bakit nga ba kinakailangang ialay ng ating Panginoon in the first place ang kanyang sarili? At alam natin na ito ay nag-ugat sa kasalanan. Kung bakit merong problema sa maraming relasyon ngayon ay dahil sa kasalanan. Nagsimula na sa halip na bigyan ng halaga ni Adan ang babaeng ibinigay sa kanya ng Diyos. Naalala niyo ang sinabi ni Adan? Yung babaeng ibinigay mo sa akin ang dahilan kung bakit ako nagkasala. Doon nagsimula yung pagsisisihan. Doon nagsimula yung pag-aawayan. Doon nagsimula yung di pagkakaunawaan. At kung uugatin mo, hindi ba yun ang dahilan? Isa sa mga dahilan bakit kinakailangang ipako o mapako ang ating Panginoon Kristo doon sa krus. Yung paglalakbay niya papunta sa dako na iaalay niya ang kanyang sarili ay bunsod ng bawat isa sa atin na makasalanan. Isa pang obserbasyon na pwede nating makita mula sa mga talatang ito, tila baga sinasadya naman ng mga Pariseo na tanungin si Jesus noong siya ay nasa lugar kung saan, kung tayo ay mayroong pagkakataong magbasa-basa, yun din mismo yung lugar kung saan si Juan Bautista ay nangaral at yun din yung lugar kung saan kanyang ipinahayag ang kasamaan ng maling relasyon ni Herodes sa kanyang hipag. Tila baga ang gusto ng mga Pariseo kung mamamali ng sagot ang ating Panginoon Kristo kung papaanong nagbuwis ng buhay si Juan Bautista dahil sa kanyang pangangaral,
gayon din ang mangyayari sa ating Panginoong Jesucristo. So in a sense, hindi lang in a sense parang madali mo talagang makita na yung tanong na yon is actually a trap. Isa itong bitag laban kay Jesus. At maging yung ating mga talata ay mayroong banggit na gayon nga. Naalala nyo, dito binasa natin, sabi sa talatang 2, nagsilapit sa kanya ang mga Fariseo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutukso. So ang layunin ng mga Pariseo ay ilagay ang ating Panginoon Jesucristo sa isang sitwasyon na kapag ang kanyang naging sagot ay di sang-ayon sa pinaniniwalaan ng karamihan, siya ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay gaya ni Juan Bautista. Kapansin-pansin din po mga kapatid, na nang sagutin ng ating Panginoon Jesucristo ang katanungang ito, hindi niya ito sinagot sa paraan na kagaya ng inaasahan ng mga Pariseo at kagaya ng inaasahan ng marami sa atin. Maging sa bawat isa sa ating nandito ngayon, marahil naglalaro na ang ating isip. Di ba may exception? Di ba sa Matthew chapter 19 may nakalagay doon na tama na hindi marapat ang paghihiwalay, pero kung ang dahilan ng paghihiwalay ay ang moral o sexual immorality, meron kang dahilan. Ganun kasi ang ating pag-iisip as human beings. Humahanap na agad tayo ng dahilan. At kapag yun ang naging focus ng ating pag-iisip, wala na tayong tainga na marinig kung ano ang lundo at kung ano ang pulso ng ating Panginoong Jesucristo. So, this is a challenge to us. May we be willing and ready to hear what thus saith the Lord Jesus Christ. Makikita po ninyo, sobra ang pagpapahalaga na ibinigay ng ating Panginoong Jesucristo sa usapin ng pag-aasawa. At kung meron mang isang maiwan, kahit isa lang, lalo na sa mga kabataan na meron tayo dito na wala pang asawa, yun. Para sa ating Panginoon, seryoso ang pagpasok sa usapin ng pag-aasawa. Nawa, tanawin din natin gayon. Na matutulungan marahil tayo, just to give us some sort of a background there, ay hayaan yung i-quote ko yung obserbasyon ni Dr. Kim Riedelberger, a reformed pastor, sa bagay na ito. Sabi niya, according to the famed Jewish historian Josephus, as well as other sources from the time, virtually everyone agreed that Moses allowed divorce in Deuteronomy 24 verses 1 to 4. Yun yung sinisitas sa pag-uusap ni Jesucristo at ng mga Pariseo. Yun yung kanilang nire-refer back. Doon sila tumatanaw pabalik. Di ba? Pinayagan ni Moises, ang tinutukoy nila ay ang Deuteronomio, kabanatang 24, mga talatang 1 hanggang 4. So, sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, virtually everyone, halos lahat ay sumasang-ayon na pinahihintulutan ng ating Panginoon ni Moises, pinahintulutan ni Moises ang paghihiwalay. The only open question had to do with the grounds upon which
such a divorce be granted. Ang pinagtatalunan na lang sa panahon na yon, sa panahon ni Jesucristo, ano ang dahilan bakit maghihiwalay? Ano yung ground? Yun ang pinagtatalunan. Bakit po? Sapagkat parang open-ended yung banggit sa Deuteronomy 24 kung saan by virtue of uncleanness, sa ibang salin indecency, pwede mo nang hiwalayan ang iyong asawa. So talagang subject for debate, maging sa panahon nila, ano ba talaga ang pinapayagan ng ating Panginoon? In fact, mismo si Josephus, you all know Josephus, siya ang Jewish historian na pinagkukuhanan natin ng maraming mga impormasyon, lalo na sa mga pananaw, kultura, at marami pang iba sa panahon na yon. Maging siya nagtala, sabi, sa mga pag-aaral ni Dr. Kim Riedelberger, Josephus records how he ended his own marriage. At the time, Dr. Kim quoted Josephus, "At that time, I divorced my wife, not liking her behavior." So napaka-loose ng ground and basis ng mga Hudyo sa panahon nila kung kailan pwede mong hiwalayan ang iyong asawa. Mismong si Josephus, ang kinikilalang historiador, mataas na tao, mahalagang tao, maging sa mata ng mga Romano, ay nagsabing, hiniwalayan ko yung asawa ko kasi ayaw ko sa ugali niya eh. So yung sinasabi ng ating Panginoon Jesucristo ay sobrang laban. Yung itinuturo ng ating Panginoon Jesucristo ay sobrang laban sa naghaharing diwa sa panahon niya mismo. Akala natin maluwag tayo ngayon, mas maluwag pala nung panahon na yon, kung saan kahit anong dahilan, magkaroon lang ng mantsa sa dikolor mong t-shirt, pwede ka nang mag-file ng divorce laban sa iyong asawa. Pagka nangyari yon, walang suporta sa anak, wala kang kahit anong pwedeng matanggap. May dalawang grupo na nag-aargumento dito. Dalawang Jewish groups. Ano yon? Yung grupo na pinangunahan ni Rabbi Shimei, siya yung stricto. Sabi niya, yung Deuteronomy 24, 1-4, ang pwede lang na dahilan para hiwalayan mo ang iyong asawa ay sexual immorality. So kung nakupasan lang ang damit, hindi pwede. Kung nasunog lang ang sandwich, hindi pwede. Mas istrikto ang grupo ni Rabbi Shimei. Mas liberal naman ang grupo ni Rabbi Hillel. Mas pinapayagan ang grupo niya. And by the way, that was the dominant view during the time of our Lord Jesus Christ. Yun ang dominanting pananaw. Kahit anong dahilan, pwede kang mag-file ng divorce. See? So as early as the time of Moses, ito ay isang malaki ng problema. Ano nga uli ang pinanggalingan ng problema? The problem of sin. Kung natuto lang sana ang tao simula't simula pa na pailalim sa kalooban ng Diyos at maging sensitibo sa mga salita ng Diyos, hindi sana naging mas komplikado ang buhay ng bawat isa sa atin. Now, pansin po natin kung paano ito sinagot ng ating Panginoon Jesucristo. Bumalik tayo sa Marcos. Sa talatang 2,
nagsalapit sa kanya ang mga Fariseo at siya'y tinanong, matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutukso? Sumagot siya at sa kanila'y sinabi, ano ang iniutos sa inyo ni Moises? Sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at ihiwalay siya. Tandaan po natin, pansinin natin, hindi iniutos ni Moses. Ipinahintulot ni Moses. Moses allowed divorce. Moses allowed separation, paghihiwalay. Hindi iyon ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Mula doon, sabi niya, datwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso, nilagda niya ang utos na ito. Parang it gives you the impression na parang hirap si Moses na isabatas ang bagay na ito sapagkat alam ni Moses. In fact, kung naniniwala tayong si Moses ang may akda o sumulat ng Genesis, siya mismo ang nagsulat ng mga titik na ngayon ay sinasalita ng ating Panginoong Hesukristo. Mula doon, ay ganito ang kanyang pagtuturo. Sa talatang 6, ngunit buhat ng pasimula ng paglalang, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Viral ngayon yung lola ni Charis. Ang sabi ng lola ni Charis, sabi sa YouTube, Charis, pempeng ko kang ipinanganak. Charis, pempeng ko kang mamamatay. Sa ataul mo, Charis, pempeng ko ang isusulat. Nang lumalang ang ating Panginoong Diyos, sabi ng Panginoong Hesukristo, dalawa lang ang kanyang nilalang. Lalaki at babaeng ginawa niya sila. Hindi ko alam kung nakaabot na sa ating local news. Pero isa naman sa balita ay yung kauna-unahang issuance ng passport ay isinagawa ng bansang Pakistan. Now that came as a surprise to me, and I'm sure to many of you, kung kilala nyo o kung alam nyo kung ano ang bansang Pakistan. Ang bansang Pakistan ay isa sa mga strictest Muslim nations in the world, kung saan pumapatay sila ng mga hindi lumalakad sa mga alituntunin ng relihiyong Islam. Pero ironically, ang bansang Pakistan ang nag-issue ng kauna-unahang transgender passport, kung saan a certain let me try to find his hair. I don't know. Whatever name. Farzana John. Has become the first transgender person in Pakistan whose passport carries a transgender identity. So sa passport ni Farzana John, hindi M for male, hindi F for female, X ang kanyang sexuality. Kahit ang buong mundo ay magkasundo na merong XYZ, dahil tila walang katapusan, the Bible, the truth of the Bible remains
the same. When God created the first human beings, He created them male and female. Hindi mahalaga kung ano nararamdaman mo. Sabi nga, kulang ka lang siguro sa paligo. Hindi mahalaga kung ano naiisip mo. Sa dulo, kung nilikha kang lalaki, lalaki ka. At kung nilikha kang babae, babae ka. Maaaring may mga pakikipaglaban, pakikipagbuno sa iyong kalooban. Pero kung mananampalataya ka, kung ikaw ay lalaki, lalaki ka. Kung ikaw ay babae, babae ka. At luwalhatiin mo ang Diyos ng gayon. So yun yung dinidiin ng ating Panginoon dito sa talatang ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang muli sa talatang 6, lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito, kasi ninyo hindi niya sinagot yung tanong eh. May mas mahalaga kaysa sa ano ba ang mga dahilan para pwede na akong humiwalay. May mas mahalaga doon insofar as our Lord Jesus Christ is concerned na mag-drive sa puso natin how serious the vows that we made with one another. Amen, princess? Praise God. So sabi, dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, makikisama siya o makikisama sa kanyang asawa. Ang dalawa magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Tawag natin dito ay union, di ba? John Stott gave another terminology, another term. It's not only a union between husband and wife, it is in fact and in truth a reunion. Bakit? Saan ba galing si Eva? Kay Adan. At pagkatapos na kinuha, nabuo ang isang babae, muli silang pinagsama. The Bible says, the glory of the man is the woman. Yeah? Kaluwalhatian. Para bagang sinasabing kulang. Tayo. Ang mga kalalakihan ng wala ang mga kababaihan. I'm sorry. Ang kaluwalhatian ng babae ay ang kanyang buhok. You see. Ang kaluwalhatian naman ng lalaki ay ang kanyang pitaka. I'm sorry. I lost my track. But anyway, we are not complete. Each and every one of us could say, yung mga married, hindi tayo husto kung tayo itinilaga na magkaroon ng kasama. Amen? Amen ba, Deacon Bernie? Praise God. Hindi ko narinig ang boses mo. Gumanon ka na lang, kapatid. Parang napakalaki ng takot na naghahari sa iyong puso. So, verse 8. At ang dalawa magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Napakahalaga po nun, mga kapatid. Kahit na, at pansinin ninyo kung saan tayo bumabalik. Bumabalik tayo sa panahon ng paglalang. Meaning to say, lahat ng tao without exception ay subject, nakapailalim sa batas na ito. Hindi lamang, this is not only a Baptist thing, this is not only an evangelical thing, this is not only a religious thing, this is a human thing. Bumababa ang iyong pagkatao kung hindi mo igagalang ang mga katotohanan ito. So in the same manner na ang Diyos ay nagpumasok sa isang tipan sa lahat ng mga lilalang, doon natala sa Genesis kabanatang 9. Kaya masama kang pumatay eh.
Hindi masamang pumatay o hindi lang masamang pumatay dahil Kristiyano ka. Kahit hindi Kristiyano, masama ring pumatay. Bakit? Yung utos na yon binigay ng Diyos sa lahat ng tao. Genesis 9. Ganon din ang usapin ng kasal. Hindi lang sagrado ang kasal dahil ang kinasal ay parehong mananampalataya. Kahit di mananampalataya, ang saksi, ang sumaksi sa kasal na yun walang iba kundi ang Diyos. Tandaan nyo, ang kinasal, lalaki at babae. Baka mamaya may humirit Desagrado ba sa mata ng Diyos ang ang kasal ng same-sex marriage? Kaya nga nilinaw ni Jesus ang nilalang niya, lalaki at babae. Kahit hindi ka sa tamang simbahang kinasal, basta ikaw ay kinasal, sagrado yon sa mata ng Diyos. Amen? Pagka ganun, kapag halimbawa ikaw Katoliko nang ikinasal, tapos naging Kristiyano ka, noon palang sagrado, marami tayong kasalang gagawin dito. Ba't hindi natin sinasagawa ang pagkakasal? Sapagkat itong utos na ito, nagsimula pa doon sa panahon na nilalang niya pala ang lahat ng tao. Amen? So when the Bible says, ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao, ang ibig niya sabihin, kahit ang nagsama o ang nagtipan ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, sinasaksihan ng Diyos ang tipa ng yawan. Now, naintriga ang mga alagad. Di sila makakali. Bakit? Naalala yung sinabi ko? Ang naghaharing diwa sa panahon na yon, kahit anong dahilan, pwede mong hiwalayan ang asawa mo. Ang ginawa ni Moses, pagka binasa niyo yung Deuteronomio 24, nilagyan niya ng parametro. Sabi niya, pagka nagpasya ka, na hiwalayan ang asawa mo, hindi mo na siya uli pwedeng balikan sapagkat siya'y maaari na rin mag-asawa ng iba. Magdadalawang isip ka na ngayon. Di ba? Hindi pala pwede yung marami. Sabi ni Moises. So, pinagpatuloy ng mga alagad ang kanilang pagtatanong. Sa talatang 10, at sa bahay, hindi natin alam kung kaninong bahay. At sa bahay, ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki, si Kristo na nagsasalita, sinabi niya sa kanila, ang sino mang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa, mag-asawa sa iba, magkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, nagkakasala siya ng pangangalo niya. Ano ang diin ng ating Panginoon Kristo? Sa puntong ito, yan ang tamang unawa ng Deuteronomio 24:1 hanggang 4. Seryoso ang usapin ng pag-aasawa. The Bible says, God hates divorce. Hindi masaya ang Diyos sa paghihiwalay. Ibig bang sabihin nito, mga kapatid, walang itinuturo ang Biblia tungkol sa tamang batayan ng paghihiwalay? Meron po. Pero tila baga sinadya ng ating Panginoon na isa-isang tabi yun sa pagkakataong ito, sapagkat ang gusto niyang idiin. Huli yan, ni hindi mo nga dapat ine-entertain yan sa isip mo. Ayaw kong tumingin ng rekta, baka kay Paul ako matingin. Ni hindi mo nga dapat
ginagawang konsiderasyon yan. Anong ibig sabihin nun? Kapag ka umentra ka sa tipan, inilalagay mo na sa isip mo, what? Until death do us part. Tayo mga Pilipino, minsan mali ang P at mali ang F. So, natatakot akong magkamali until death do us part. When you begin to compare Scripture with Scripture, at palagay ko alam nyo kung saang bahagi ito ng Biblia. Sa Mateo Kabanatang 5, ang talata ay 31 at Mateo Kabanatang 11, ang talata ay 9, nandoon yung exception na hindi itinala ni Marcos. Insofar as the Bible is concerned, maaari ang paghihiwalay kapag ka ang dahilan ay ang sexual immorality. Kung nagtaksil ang isa sa mag-asawa, may karapatan ang isa na hiwalayan ito. Insofar as Matthew 5:31 and Matthew 19 verse 9 is concerned. Gayon pa man, hindi ito ang diin ng ating Panginoong Jesucristo. By God's grace and by God's sustaining grace and by God's protection, alam natin na ito ay posible na maalagaan sa awa at sa paggabay at pagtugon ng Diyos sa maraming luha at panalangin. Matagpuan po nawa tayo sa gayong kalagayan. Kung dumarating, Marwin, kung darating yung pagkakataon na mayroong napakabigat na temptasyon hanggang dumating sa punto na para bagang mas gusto mo na humiwalay halimbawa sa iyong asawa. Sa awa at sa kakayanang nanggagaling sa Diyos, maaari mo itong mapagtagumpayan. And what I said to Marvin is our message to each and everyone, including myself, including Pastor Ron. Yung title before your name is not a guarantee that one would not fall. I mean, hindi dahil may Pastor Bago Enrique Hernandez, meron ng tibay laban sa mga ganitong hamon. Pero gaya ng sabi ko, kung kaluguran, gusto kong ilagay ito sa tamang premise, okay? Sa turo ng Biblia, comparing Scripture with Scripture, na hindi nilinaw sa Marcos Kabanatang 10, naniniwala akong may mahalagang layunin. Merong isa sa grounds na ibigay ng Biblia ay ang pagtataksil ng isa sa magsingirog, ng isa sa magkatipan. Now, of course, kung dadalin mo pa dyan, yung unang Korinto, Kabanatang 7, na iba namang usapin, ay yung kagustuhan na ng hindi mananampalataya na tapusin na ang pagsasama. Nang hindi yan nasasakop ng ating pag-aaral ngayon. No, ito ang gusto kong sabihin. Lahat ng dahilan para maghiwalay ang ugat kasalanan. Pero hindi lahat ng paghiwalay masama. Sapagkat sa turo ng Biblia, kung ang dahilan kaya gusto mong humiwalay ay nagtaksil ang iyong kasama, ang iyong asawa, ang Biblia, so far as the Bible is concerned, ito ay marapat.
Ulit tayo akong mag-dwell doon dahil hindi doon nag-dwell ang ating Panginoon. Ang turo ng Biblia, ang pinapagsama ng Diyos, huwag papaghiwalayin ng tao. Nabubuhay tayo sa hindi perpektong mundo. Humihingi tayo dapat ng kapatawaran sa Diyos sa lahat ng kamalian na ginawa natin laban sa ibang tao. Lalo naman sa mga taong nagkaroon tayo ng kaugnayan. You always hear me preach from this pulpit. Our God is a God of second chances. But then, brethren, kung binigyan na tayo ng pagkakataon, huwag nating sirain. Maging tapat tayo sa tao na ibinigay sa atin ng Diyos. Dahil lang sa awa, kapatawaran, biyaya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng panibagong pagkakataon. Tandaan natin, yung Diyos na maawain ay Diyos din na humahatol. Just to connect this to our message this morning, when the Bible says, when the book of Habakkuk says that we are supposed to be silent because God is in His temple, hindi ito worship scene. Ito ay courtroom scene or scenario. Ang Diyos na hari, ang Diyos na tagapagligtas ay hukom din. Seryoso ang trato niya sa kasalanan. Seryoso din po nating katakutan ang gumawa at mabuhay dito. Amen? I hope that we're able to clear some cobwebs, and I hope that we are able to see where our Lord Jesus Christ emphasis is. Pagka ang hinahanap natin ay dahilan para magulo ang relasyon, it's just a matter of time, magugulo ang relasyon. Pero kung ang hinahanap mo ay ang sustaining grace ng Diyos, ang biyaya ng Diyos, at ang lumakad ng banal sa harap ng Diyos, ang Diyos ay mapagbiyaya sa mga mahihinang kagaya nating lahat. Amen? Amen. Let's all stand and